AC Boy, yung client na to, nagtiwala sa'yo. No, imbis na dapat, kasi nabenta mo yung sasakyan, dapat meron kang after sales service na tinatawag. So, dapat client mo sila, hindi mo sila dapat ganun kausapin. Harapin mo to bilang isang entrepreneur, bilang isang CEO ng AC Boy Garage. Lumobo na ng lumobo ang issue ni Boy AC Garage. Napakarami ng nadamay, napakarami ng sumabit. And boy oh boy, isa ako sa mga mag-iisa-isa sa lahat ng mga nangyari from start to finish na paanong ang issue mula kay Boy AC Garage ay napunta sa kapwa niya car dealer na si F2A Garage. Guys, madami nag-message sa akin, madami nagko-comment sa akin na bigyan ko daw ng reaction video yung regarding kay AC Boy Garage na nangyari. Tapos napunta naman bigla sa naging customer ni F2A kung saan sinasabihan niya namang itong si Franz Akim pala na kamakailan ay nag-viral dahil sa pagtulong sa in-scam ni Boy AZ ay isa rin palang scammer. Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin eh, hindi mo na i-address yung concern nila. Wow! Napakatapat mo palang car dealer, Akim. Kasi alam ko kung ano yung totoong ugali mo. Ako mismo, personally. Alam mo, sobrang disappointed ako sa iyo, Akim. Akala ko ba naman porket sikat, dapat pagkatiwalaan. Sina-shoutout ko kayong lahat. Ano, ilalabas ko na ba lahat ng resibo ko? Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Nitong mga nagdaang araw, dahil sa backlash ng pang-oogag ni Boy AC Garage doon sa kanyang buyer at sa ipinahiya niyang mekaniko, ay dinumog siya ng kaliwat ka ng Food Panda at fake Grab bookings. Grabe naman, oh. Nyar, ang dahil Food Panda ngayon dyan. Boss, wala ka na yung order na kaya, boss! Grabe naman kayo mga bossing ko. Inaano nyo naman yung mga rider natin, oh. Grabe naman kayo mga bossing ko. Maawa naman kayo sa mga nagtatrabaho ng marangal, oh. Kung gusto nyo nga ako na yung i-ano nyo, ako na i-bash nyo, ako na yung tatuin nyo. Huwag na yung mga rider. Mga naghahanap buhay, nagtatrabaho ng marangal ng patas, oh. Ginawan ito ng video ni AZ na talaga namang paldo at sa mga videong ito ay para magmukhang anghel ay di umano ay inaabonohan ni AZ ang ilang mga rider. Binibili niya na lang ang ilang mga fake order upang hindi masayang ang kanilang biyahe. Ayan mga bossing ko ha, bali wala kaming order. Bali dito ng address, boss. Try mo nga tawagin yung number. Hindi na tawagan eh, unattended eh. Patay ka. Ayan ang mga bossing naman. Baka yung mga basher to eh. Tulad yan, tinan mo, kung di ko babayaran yan, walang anong mangyayari dyan kay bossing. Magkano lahat yan, boss? 1,090. Pero ako mag-aala, syempre, ano na lang yan, tulong natin kay boss. Pag ito'y tinanggihan ko, wala siya magagawa at hindi wala naman talaga ako ino-order. Sa pagkakataong ito, buddy, ay medyo nakukuha na ni AZ ang simpatsya ng mga tao. Mga boss, ulitin ko lang, hindi po biro yung trabaho ng mga rider. Kasi mukhang mabait eh, nag-aabono daw siya ng libo-libong piso para sa mga fake orders para hindi masayang yung pagkain. Pero sa likod ng lahat ng ito ay marami-rami pa rin ang hindi kumbinsido. Kilala kasing manginginom si AZ. Ang Sister Buddy ay siya lang din daw ang umu-order sa mga ito na siya nilang handa sa kanilang araw-araw na inuman. Happy birthday to you. Ayan na. Ipinapakitang mga fake bookings lang daw ito para kunwari ay nagiging biktima na siya paunti-unti at nagmumukhang anghel naman sa mata ng mga tao dahil sa kanyang pang-aabono. Ginagawa ito ni AC Garage para matabunan ang kanyang issue at makakuha ng simpatsya sa mga tao dahil wala nang bumibili sa kanya ng sasakyan. So, dineclare naman niya sa atin yung thermostat nito, Dar. Dineclare naman. Yung pan niya raw. Minsan ano. Ewan ko ha, tuloy Kuya Loward natin, depende. Thermostat nga no. Mababalit tayo agad. Ito yung bago ibinigay sa akin eh. Ngayon, sa unang bugso ng mga fake deliveries na ito, buddy, ay may isang pagkakataon na may isang rider ang kanyang kinausap at bilang patunay na hindi niya ito ginagawang script ay ipinakita ng rider ang kanyang Lala Move app bilang patunay. Makikusap siya eh. Grabe kayo mga boss oh, namangyak na yung rider oh, 3,000 yung ano oh. Grabe kayo, kawawa yung tao oh. Sobrang kawawa si ano. Boss, Anong pangalan mo ba? Mark Lawrence po. Taga saan ka?
Sa IFCI, ilang kaan? Grabe, magkano yung ano dyan, total? 3,000 to po. Hindi na kinaawa sa tao. Ito, pag di ko binayaran to, wala naman talaga, di ko naman talaga mababayaran, di namin order. Grabe to, kay ni Rogers to. Dito talaga naka-address to? Apo, ito po yung pinaka ano. May mga notes pa nga po sila na mismong AC Garage. Pero teka buddy, dito sa frame na ito ay napansin ng marami ang lalo pang nagpatibay sa kanilang paniniwala na scripted lang ang lahat. Ang rider kasi ay nakakonek sa wifi nila Boy AC Garage. Hindi lang yon, dahil katakatakang tinanong niya pa ito kung nag-aaral pa daw yung delivery rider. Gayong bakasyon naman ngayon. Paano kayo pa talaga makakaan? Grabe kayo, kawawa yung tao. Sobrang kawawa si ano. Boss, Anong pangalan mo, boss? Mark Lawrence po. Taga saan ka? Sa IFCI, ilang kaan? Nag-aaral ka ba? Bali working student po. No, pumunta kita nyo naman, no. Working student to. Hindi na kinaawa sa tao. Ito, pag di ko binayaran to, wala naman talaga, di ko naman talaga mababayaran, di namin order. There is something off sa videong ito, ang sentimiento ng mga tao. Ngayon, kung kahapon ay mga riders ang pumunta sa garahe ni AZ, ay sa pagkakataong ito naman ay laksa-laksang mga lipat bahay trucks ang ipinadala ng mga tao na siya di umanong mga fake bookings papunta sa kanyang garahe. Ayun no, grabe naman kayo mga ano naman, yung mga may galit naman sa akin, no. Sa akin na lang kayo magalit, wag na sa mga nagtatrabaho ng marangal. Paulit-ulit naman, no. Maawa naman kayo sa nagtatrabaho ng marangal, no. Mga walang kinalaman, no. Heto ngayon, dahil sa pagkakataong ito buddy ay mayroon namang plot hole sa script na ginagawa ni AC Garage na lalo pang nagpatindi sa paniniwala ng mga tao na scripted nga lang talaga ang lahat. Ang isa kasi buddy sa mga pahinante ng lipat bahay truck na dumating doon kay AZ ay katakatakang kamukha ng isa sa mga naging buyer ni AZ na ipinost niya rin sa kanyang Facebook page. Panoorin natin and you'll be the judge. Unahin natin ang supposedly Lalamove driver daw. Anong binok dyan? Anong kukunin niyo raw? Ano nakalagay dyan? Bulwak radiator. Heto naman ang sinasabing naging buyer at kamukha nung driver na yon. Good morning sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in ngayon si Boss. Ay tiga Lancaster pero ang province si Boss ay Antique. Boss, mami gusto ko naman nabatiin or shout out. Binabati ko yung mga kaibigan ko dyan sa Antique. Boss, pangilang balik mo na dito? Tumapat. Ngayon, mukhang mapagbibigyan na ba kita ngayong araw? Gano'n ka nakatagal nanonood kay si Garage, Boss? Mga 2023, ganun. No, mga pandemic. Pandemic. Pero ang nakakapagtaka dito buddy ay ang sinabi ng taong ito sa isa sa mga vlogs ni AZ. Kumayod, dumiskarte. Huwag na mag-hate, huwag na mambash, no? Ano na lang. Yung mga baser dyan, sige, bus na rin yung bus para kumita kami. Nadulas siya at sinabing para kumita kami. Ibig sabihin ay may hati ang taong ito sa kung anuman ang aktibidades na kanilang ginagawa. Sige, bus na rin yung bus para kumita kami. Meron pang isa buddy kung saan itong buyer naman na ito Ayan mga boss, bali meron tayo walk-in buyer. Wala pa, di pa nakaraw. Masyado ka lang. Masyado ko kinakabali. So, Kasi pogi ka sa personal, kaya hindi, ano ma, mas okay ba sa personal ang mukha ko kaysa sa vlog? mas pogi sa personal. Talaga? na unang bumili ng kotse ay muli na namang nagpunta kay AZ at namataan sa isa sa kanyang mga vlogs upang bumili na naman ng ibang kotse. Ba't nag-face mo sa'yo? Napakabilis mo. Napakabilis mo naman. Umayos ka! Madam, kahit Yung kaklase ko kilig. isa tuson kahit 175. Tumawad ka sa akin ng ano dyan eh. Wala kasi Nag-usap kumikita na tayo eh. Wala kasi kumikita yung gusto mong 55 Legit na tawad mo. naman. Oo, wala talaga. Alam ko naman eh. 175, 155 ka, 175. Live ko Ha? naman. O sige, for ano lang, for sa atin lang, tutok ko na lang sa akin.
Ang weird no, nakapagtataka nga talaga. Bakit kaya nangyayari ang mga bagay na ito sa kanyang garahe? And now, andito na tayo sa pinaka-latest sa kasalukuyang balita kung saan matapos ang ilang araw ay may isang kapwa buy and seller din ng kotse ang gumawa ng reaction video tungkol sa engkwentro ni AC Garage at sa kung paano i-handle ni AC ang kanyang mga customer. Wala nang iba kundi ang founder ng F2A Cars na si Franz Akim. Guys, madami nag-mail sa akin, madami nagko-comment sa akin na bigyan ko daw ng reaction video yung regarding kay AC Boy Garage na nangyari doon sa adventure na binili nung mag-asawa. Boss, talagang tatanti ka pag narinig. So dito nag-circulate daw ng maayos yung radiator naman. Mechanic to. 1990 mechanics niya. So hindi pa pinapanganak si AC Boy, nagme-mekaniko na to, nag-aayos na ng kotse to. Siguro guys, pinapakita ni AC Boy dito na point niya na sa paningin niya, talagang maayos yung kotse. Pero ang mali kasi dito yung approach niya. Kasi kahit saan pa natin tignan, yung client niya nagtiwala sa kanya. Tsaka kahit pagbalik-balik ka rin mo yung mundo, bumili sa'yo ng kotse yan eh. Kumbaga, kailangan hindi ganun yung approach mo sa kanila. Ganun na ganito siya makipag-usap sa client niya and then sa experienced mechanic. So guys, hindi lang basta-basta yan na professional. Yung pag-mechanic guys, mahirap yan. Dapat professional yung kausap niya. Dapat maging professional din yung tao. Kasi si AC Boy, businessman ka, entrepreneur ka, dapat hindi ka ganito, brother. Tatanong lang din naman ako. Kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba? Of course guys, sabi niya pa malupitons, no? May mga banat talaga si AC na parang nagsasadya siya mga inisip. So pinapoint out niya yung sobrang pagkakamali ng buyer na bakit hindi kayo nagsama ng mekaniko nung binili niyo to, di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, syempre, yung client, walang alam sa kotse, walang alam sa sakyan, hindi sila marunong bumili, and then at the same time, AC Boy, yung client na to, nagtiwala sa'yo. Kaya hindi sila nagsama ng mechanic. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka nila. Nagtiwala sa kanya yung client niya, and then after nun, nung nangyari, no, imbis na dapat, kasi nabenta mo yung sakyan, dapat meron kang after sales service na tinatawag. So dapat client mo sila, hindi mo sila dapat ganun kausapin. So kung may naging problema yung unit, kailangan harapin mo to bilang isang entrepreneur, bilang isang CEO ng AC Boy Garage. So kailangan respetuhin mo pa din yung client mo, kahit sabihin mo na medyo hindi kayo nagkakasundo, kailangan may respeto ka pa din. Sa dulo ng reaction video na ito ay hinahanap niya daw yung buyer at mekaniko dahil gusto niyang tulungan ito. So itong video na to ginagawa ko dahil naawa ko dun sa mag-asawa, gusto ko sila ngayon tulungan. So kung sino man sa inyo yung nakakakilala sa kanila, makakapanood ng video na to, PM nyo sa akin kung ano yung Facebook nila or PM nila ako. Boss, ma'am, kung sino man po kayo, PM nyo po ako. Willing po ako tumulong dun sa magiging expenses nyo sa pagpapagawa ng adventure. Para at least yung mabibili nyo na kotse, magagamit nyo siya in the long run. Wala kayong magiging problema. And then dun naman po sa kay Boss Mechanic, no? Kay Idol Mechanic, boss. Bossing, sa lahat po ng mga mechanic, saludo po ako dyan. Professional po yung mga yan. Pagka sa F2A dito sa showroom natin, palagi pong welcome yung mga mechanic. Makikita nyo po sa mga previous vlog natin, may mga mechanic po na pumupunta dito, nag-check. Always po silang welcome and hindi po natin sila tinatrato na ganyan, hindi po natin sila binabasos. Kaya kay Boss Mechanic naman, boss, PM mo ako. Ngayon, pag napanood ko itong video na to, i-PM mo ako, meron akong bibigay para sa'yo. Meron akong munting bonus para sa'yo, no? So, ayun na yung naging reaction natin sa naging video ng AC Boy Garage. So guys, sa totoo lang, wala naman tayo dun sa naging issue ng kotse. Nandun tayo sa kung paano niya kinausap yung client nila. Kasi guys, after sale service, sobrang importante niya, no? Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin na hindi mo na i-address yung concern nila. So yun, dun tayo sa naging particular and sa kung paano siya makipag-usap sa naging client niya. So, kaya para sa akin, ang gagawin ko na lang, tulungan natin yung nakabili ng adventure and then si Boss Mechanic. So yun, once again guys, thank you very much po. And wish granted buddy dahil ilang araw lamang ang lumipas ay heto, natuntun niya yung buyer at yung mekaniko at nagbigay nga talaga siya ng tulong. Ako. So yun guys, dito tayo ngayon sa Cavite. Ayun, si Boss. Guys, si Idol Mechanic. Yun. First, nakita ko din sa personal. Sir, ano pong pangalan niyo? Edgar po. Edgar. Tara Sir Edgar, puntahan po natin sila. Ito po. Magandang gabi po. Sir, magandang gabi. Boss, ano pong pangalan nila, sir? Paulo Flores. Sir, kayo po yung nakabili ng adventure, no? Bali sir, pasan niyo po gagamitin dapat yung kotse na...
ano rin, pang-deliver ko ng Ang negosyo niya kasi yan. Baga parang yun yung, baga, deliver. nagne-negosyo si boss ng kakanin, pinag-ipunan niya yung pera na pambili nung ano. Para pinag-ipunan niyo po talaga yun, boss. Oo, pinag-ipunan. Actually, yung iba doon binabayaran pa namin. Tingnan mo AZ. Ganito ang itsura ng mga buhay ng mga taong ginugulangan mo sa pagbebenta ng mga palyadong kotse. Matagal nilang pinag-iipunan ang perang ibinibigay sa iyo. Ang iba ay inutang pa sa kung sino para makabili ng sasakyan na kahit hindi man brand new, ang importante ay magamit nila sa pang-araw-araw na kayod sa buhay. Tapos babanatan mo lang ng Once na binayaran nyo yung unit na nagbayaran tayo, nagtawaran tayo, tinest drive at ni-road test nyo yan, automatically, done deal. Nakaka-stress din. Guys, si Bossing, na-stroke na pala, tapos nai-stress pa. Siyempre, masama yun. Kitam, sakitan na pala itong inugag mo at bawal na bawal sa kanya ang ma-stress na stroke na kasi. Tapos bangungot na adventure ang ipaparanas mo sa kanya sa pagbisita sa iyong garahe. Ano lang tayo, boss, transparency. Alam niya yan, bilang nakakatanda. Kasi boss, ako po, buy and sell din po ako. Sabi ko nga po, pagdating po talaga sa low end, sa mga old models, baga talaga po, meron po talagang masisira po. Kasi, sa amin naman po, ako naman po bilang buy and sell, hindi naman din po ako nagmamalinis na minsan na nag-perfect po lahat ng unit namin. So, sa boss mechanic, alam niya na minsan po talaga, meron po talaga nagkakaproblema. Pero pagka po nagka-problema sa amin, and then bumalik po yung client namin, talaga pong ina-assist po namin. Ang dami namin pinalitan. Yung head, bengkong. Tapos yung mga bypass ng tubig dun sa block, mga bulok na rin. Boss, yan si tatay, nakita niyo naman, nag-negosyo, na-stroke pa. Kaya tayo nandito. Boss, gusto ko mawala yung stress mo. So 18,000 yung pampagawa ni boss. Sige, tutulong ako sa inyo, boss. Baga, ako nagagawa nung tinatawag na after sales service na tinatawag, boss. Gusto ko na lang matulungan si boss, lalo na, guys, hindi ko alam na akala ko normal, hindi ko alam na na-stroke pa pala si boss na gano'n. So boss, dahil dun sa 18K na pampagawa mo, dagdagan ko pa ng 2K, 20,000 na boss dito. So, 13, 14, 15, 18, 19. Boss, sana po, hindi man ito maging sapat, sana po makatulong po ako sa inyo kahit papaano po. And sana po, boss, minsan po kasi pagka may mga nangyayari na dagok sa atin, minsan nagiging blessing in disguise pa. Yan, itong tao na ito ang pakinggan mo AZ. Dapat may after sales service, hindi yung maghihintay ka ng taong walang alam sa kotse. Tapos pag nabudol mo na at napasa kamay mo ang pera, ay hindi mo na ibabalik yung perang pinaghirapan nila at sasampalin mo ng ipinagmamalaki mong kasulatan na as is where is basis. May kasulatan tayo. Lumabas kami. Okay, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. Bossing, yun nga hindi pinapaintindi nga ako sa inyo. Bilang syempre, matanda na kayo. Alam niyo na yung tamad mo. Then, syempre, kay boss mechanic, meron din tayong iaabot dyan na bonus niya. Para kay Syempre, boss, gusto ko din mawala yung nangyari sa'yo na na-stress ka. Baga, parang isipin mo na lang din na blessing na masaya ka. Boss, bigyan kita ng bigyan si bossing ng 15,000 pesos. 9, 10, 13, 14. Isa pa, ulang pa tayo. Ayan, boss, kinulong pa naman. Boss, ito boss, 15,000 pesos, boss. Thank you. So, boss, okay na po ba? Boss, hindi na po ba tayo na-stress, boss? Hindi na ako, Nangyari, may boss? pambili na ako ng gamit ng mga bata ko. Hindi naman boss Red Doors, ha? Siyempre para marinig po din namin yung side nyo na hindi daw po kayo legit na mechanic. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Hindi ko naman siya nakausap na simula nung iniwanan ko sila doon Paano niya sasabihin na umamin ako sa kanya? So ayun, naway AC Garage ay magsilbing aral sana ito sa iyo at gayahin, gawin mong role model ang taong ito at magkaroon ka ng self-improvement. O teka, ano na naman ito? Kapag ka medyo nasa taas ka na, mamahalin na yung mga tinitinda mo o binibenta mo, hindi ka na dapat nangingilam pa. Dito na magkakandal leche ang lahat dahil tila nakahanap ng kakampi itong si AC Garage. May video kasing kumalat sa social media kung saan may naging customer naman daw itong si Akim na kanya di umanong kinupal din. Para napaka-sarcastic naman na ganito siya makipag-usap sa client niya. Kasi guys, after sales service, sobrang importante niyan, no? Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin hindi mo na i-address yung concern nila. Wow! Napakatapat mo palang car dealer, Akim. Yung tipong wala kang tinatago sa mga sasakyang binibenta mo. Grabe, no? Idolo.
Actually, nung napanood ko yung video mo na nagre-review ka kay Boy AC, sobrang tawan-tawa ako. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko kung ano yung totoong ugali mo. Ako mismo naranasan ko kung paano mo itrato yung isang kliyente. Sabi mo sa video, dapat yung kliyente hindi binabastos. Yung kliyente ni Boy AC, nagtiwala nga naman dahil may pangalan. Parehas kayo, ikaw may pangalan ka rin. Number 3, dapat may after sales ka. At number 4, dapat walang tinatagong mga hidden issue. Parang kabaliktaran yata lahat ng sinasabi mo doon, boy. Ako mismo, personally, alam mo, sobrang disappointed ako sa iyo, Hakim. Akala ko ba naman porket sikat, dapat pagkatiwalaan? Hindi ko na to papahabain. Para sa mga naging kliyente ni Hakim, mga tropang buy and sell na naging kaibigan ni Hakim, or yung mga nakabili ng kotse kay Hakim, sinashoutout ko kayong lahat. Ano, ilalabas ko na ba lahat ng resibo ko? Nang mapanood ito ni AZ Garage ay tila nabuhayan siya ng loob. Uy, may kakampi pala ako. Kaya ayun, naglabas siya ng video kung saan pinagbabantaan niya at sinabihan yung may-ari ng F2A cars na sana ay wag nang sumausaw, wag nang pumuna ng iba kung may itinatagong baho ka rin sa kanyang car. Buy and sell business. Panoorin natin. Ano, Sakim, takot ka na bang mawalan na investor at financer kaya ka nagmamakaot pumunta ng Cavite na may kasamang lawyer? Makulit ka kasi. Alam mo kasi sa buhay, kapag ka medyo nasa taas ka na mamahalin na yung mga tinitinda mo o binibenta mo, hindi ka na dapat nangingialam pa. Once na nangingialam ka, siguraduhin mo munang malinis ka. Wala kang tinatago na kahit ano. Kasi talaga namang solid ang ilalabas at talagang ikakasira mo ang ilalabas. Yung mga napapanood ko talagang legit. Ito yung tao na talagang sobrang daming naloko. So based sa kwento, sa mga nakwento sa akin, talagang malala pala talaga. Masyadong malalaking pera ang dinadali. Alam mo yung mga ganyan nagmamalinis sa social media. Minsan sila talaga yung maraming ginagawang kalokohan Pero ako mga boss, may puso ko at hindi never ako nanloko ng tao. Boss, talagang tatalsi ka pag nirep mo. Magbibigay ka ng 20k. Yung mga ginagawa mo pala, 150k. Diba? Pera pinag-uusapan niya, yun yung tunay na panggaga. Nananamantala ka ng kasikatan mo. Diba? Huwag ka mananamantala ng kasikatan mo. Kasi, imbis na nahimik ka na lang sana, nakisawsaw ka pa sa akin. Tapos marami ka rin naman palang baho. Lumitaw tuloy. At heto na nga buddy, ano kaya ang resibong sinasabi ng taong ito sa kanyang video na kinupal di umano siya ni Franz? Panoorin natin. Papakita ko sa inyo kung gaano to kawalang kwenta. Ang sabi niya, meron daw siyang budget na 1 million pesos para sa isang lawyer. Kaya para sa akin, walang kwenta tong demand letter na to. Ito na nga pala yung love letter na pinadala mo, Hakim. Pero bago natin to pag-usapan, dapat pa bang pagkatiwalaan si Hakim? Ito, tatapatin ko na kayo. Almost 10 million yung bibiling ko sa sakyan kay Hakim. 4 na sasakyan yung pinagpilian ko, pero lahat sablay. Umpisa natin sa una. Unang chinek ko, Ferrari. Pagdating ko doon, hindi pala umaandar. Pangalawang Ferrari, masilyado palibot. Pangatlo, pang-4 na unit, BMW i8 at Audi R8. Pero bakit hindi ko tinuloy yung deal? Ito yung mga issues na nakita ko at mga issues na hindi dineclare. Ang sabi niya sa akin, hindi ko na kailangan iscan yung unit dahil wala naman siyang issues. Pero yan ba yung sasakyan na walang issue? Yan ba yung sasakyan na maayos? Yan ba yung sasakyan na pwede kong dalahin sa araw-araw na hindi sasakit yung ulo ko? Ikaw, sa tingin mo, kung ikaw yung nasa posisyon ko at ikaw yung bibili ng sasakyan at ikaw yung nangangarap na gustong magkaroon ng sports car, unang sports car mo, sa tingin mo, pares tayo ng mararamdaman? Sa tingin mo, sasaya ka ba na dadalihin mo yung sasakyan na sobrang daming issues? Sobrang hirap at sobrang daming dinanas bago magkaroon ng ganyan sasakyan. Alam mo yung narinig ko kay Hakim? Hindi, normal lang naman yan. Hindi, second hand lang naman yan. At alam niyo yung pinakamasakit doon mga boss? Never ako nakarinig ng pasensya at never kong narinig si Hakim na umamin sa kanyang pagkakamali. Sobrang layo ng pinanggalingan ko. From Cavite hanggang QC, almost 3 hours. Tapos pagdating ko doon, hindi pala umaandar yung sasakyan. So sa akin, sobrang sakit nun. Sampal sa mukha ko yun na para bang hindi naman ako mahalagang kliyente. Nakarapat dapat akong respetuhin.
At alam mo yung pinakamasakit doon? Habang chinecheck ko yung ODR8, BMW i8, sabi ni Akim wala naman daw issues. Hindi ko kailangan iskanin yung unit dahil guaranteed, walang mga hidden issues, walang history ng mga repairs. So pinag-down niya ako ng kalahating milyon. Habang nagsisend ako ng down payment, 150k pa lang yung nasend ko, biglang na-block yung bangko ko. At doon ako napaisip, tapat nga ba talaga sa akin si Akim? Talaga nga bang kapanipaniwala si Akim at dapat ko ba siyang pagkatiwalaan sa unang supercar ko? Yung dalawang isip ako, iniskan ko yung unit. At ito na nga yung sandamakmak na issues na hindi ko ina-expect. So kayo mga boss, kung kagaya ko kayo na nangangarap, dugot pawis ang nilaan para makaipon ng pambili ng sports car, sa tingin nyo ba karapat dapat bang pagkatiwalaan si Akim sa bibilin mong sasakyan? At kung kayo mismo yung nasa sitwasyon na to, itutuloy nyo pa ba ang pagbili ng sasakyan kay Akim? Palagay ko, kung kayo yung nasa posisyon ko, nakita nyo yung sobrang daming issues na to na hindi man lang binanggit at hindi man lang dineclare. Palagay ko, uuwi kayong luhaan kagaya ko. So ginawa ko mga boss, sabi ko kay Akim, cancel na lang muna kasi hindi ko expected na ganito karaming issues. So hindi niya ako pinakinggan. Kinabukasan, alam mong ginawa niya? Sabi niya sa akin, normal lang lahat yan. Basta hindi check engine, basta umaandar yung sasakyan, okay lang. At ito yung pinakamasakit. Pinaramdam niya sa akin na wala akong kwentang kliyente. Yun yung naramdaman ko na sobrang sakit sa pakiramdam. Alam mo kung bakit? Nagsabi na akong i-cancel yung deal. Kinabukasan, pinost pa niya. Done deal daw, yung sasakyan. Kahit nag-cancel ako, wala na akong nagawa. Yung pera ko, 150,000, ayaw niyang ibalik. Hindi niya na binalik. Sa loob ng maraming araw, nagmamakaawa ako. Ayaw akong pakinggan. Ayaw akong bigyan ng paraan. Ayaw isauli yung perang pinaghirapan ko. Lahat ng buy-and-sell bro, kahit kanino may tanong, ganun talaga. Walang repad-repad dyan dahil earnest money ang tawag dyan bro. Pwede naman na may nag-reserve sa atin na hindi pa nila nakikita yung news. Okay lang yun. Pero pag sa personal naman na hindi nyo magustuhan, if ever, pero for sure magugustuhan ni Boss to, money back guarantee naman tayo sa reservation na binigay mo sa amin. Okay? Kaya kung ikaw yung nasa position ko, karapat dapat pa bang pagkatiwalaan si Akim? Ikaw na yung mag-decide. At dahil dyan, tandaan mo to Akim, isa akong kabitenyo. Hindi mo pwedeng kutsain, hindi mo pwedeng sindakin ang isang katulad ko. Marahil, marami nagre-reklamo sa'yo. Maraming galit sa'yo, pero tinatapalan mo ng pera. Nung nag-review ka kay AC Boy, okay lang. Pero nung ako nag-review sa'yo, maninindak ka. Magpapadala ka ng demand letter, tapos magpo-post ka ng poverty report para pagtakpan lahat ng mga pagkakamali mo. At itong demand letter na binigay mo, para sa akin, walang kwenta to. Papakita ko sa inyo kung gaano to kawalang kwenta. 2025, ang sabi niya, meron daw siyang budget na 1 million pesos para sa isang lawyer. Sa tingin niyo ba, worth it yung 1 million na binayad niya? O hindi talaga siya nagbayad ng 1 million? Kaya para sa akin, walang kwenta tong demand letter na to. So, kung ikaw, tatanungin ko, dapat mo bang pagkatiwalaan si Akim? Grabe buddy ang dami ng nadamay, ang dami ng sanga ng istorya natin. Wala akong kinakampihan dito, hamak na tagapahayag lang ako. At bago ko makalimutan, ay dahil nga wala nang bumibili ng kotse kay AC Garage, ay nagpo-promote na rin siya ng mga online bahay tayaan. So yun mga boss, bali magandang hapon nga pala sa inyo lahat. Bali meron nga pala ako na-ready sa inyo na ipapamigay natin pa-free raffle. Pero syempre hindi siya free. Meron kang gagawin. Ang tanging gagawin mo lang is comment down doon sa link, mag-register ka lang. Tapos mag-deposit ka kahit 100 pesos. Nasa comment link yung section. Nasa comment yung link. Mag-register ka lang tapos mag-deposit. So baka mapasayo na to. Abangan nyo. Yuzi, hindi ang tanong na kung sinong tao kaya sa online ang mananalo ng kanyang karag-karag na Civic, kundi ang malaking tanong ngayon ay kung sinong kamag-anak o trabahador niya kaya ang kunwaring mananalo ng Civic para ipakita ngang may nanalo sa kanyang raffle. Now it's all fun and games sa pagpopromote niya ng Galsu. Matanda na kayo at alam nyo na kung ano ang tama at mali.
nang malaman-laman kong itong Civic na kanyang pinaparaffle pala ay mantakin mong hindi naman pala sa kanya at for show lang para may maipakitang pinaparaffle niya daw at may mag-register sa kanyang pinopromote na galso. Sa isang post ng kapwa niya Bayan Sildin, yung pangalan mismo na nasa windshield ng Civic na Flawless Garage ay iga niya sa post. Not for sale. Daming tao nagtatanong, personal ko po yan. At kung ano man, yung mga nakita nyo hayaan nyo na lang. Ayaw ko pong makisali sa issue ng kung sino. Nakakarindi. Ayan ang kasagutan ko. Sa totoo lang, dami na tawag, nagtatanong kasi nga raw nakita nila ang auto ko na yan sa isang post which is yung kay AC Garage sa kanyang sinasabing raffle. Ang masasabi ko lang ay hindi po yan for sale at hindi ko po iaalis yan. Matagal na po sa akin at kung ano man ang issue ay ayaw ko pong makisali. Bahala sila dyan. Grabe budol talaga na pati si Satanas siguro ay magdadalawang isip na tanggapin sa impyerno itong si AZ sa sobrang kupal. Baka palitan niya na ito sa trono. Good morning mga boss. Ay. Ito yung kotse ko na nanahimik. Oh, ayan oh. Yan ba yun? Ito yun no? Yan nga yun. Wala akong masasabi sa inyo, bahala kayo dyan. At ayun, literal na naglabo-labo na nga talaga ang istoryang ito at may panukala lang ako buddy dito kay AC Garage na kung pupwede lang na hindi na AC Garage ang tawag sa kanyang garahe kundi boy, issue garage na. Ang dami niya kasing issue sa mga binibenta niyang kotse tapos ang dami niya ring issue dito sa social media. Hindi na natapos kaya marapat lang siguro na boy issue garage na ang itawag sa taong ito. What do you think? At yan ang buong kwento ng AC Garage Chronicles na ito ngayong 2026. Certified kupal ng taon talaga ang taong ito. At lubos po akong nagpapasalamat sa inyo kung hanggang dito sa video ay pinapanood nyo pa rin ako. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.